Para sa mga kagawad at kapitan Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po nung nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa atin pong second segment ay ang atin pong Bicameral Conference Committee. Dito po magko-convene ang two houses of the Congress, which is yung pong Senate at House of Representatives, para pag-usapan, pagbotohan at maisabatas na po ito pong bill na pinag-uusapan natin ngayon, which is yung term setting po ng ating mga barangay and SK officials. Bilang pagre-recap lamang po mga kabarangay, ang dalawang version po na pinag-uusapan po natin dito. Yung sa Senate po, they are proposing term setting of the barangay and SK officials for 4 years and 3 terms, which equals to 12 years. And then yung House version naman po is 6 years, 2 terms, which also equals to 12 years. Ayan po, sino po ang gusto munang magbigay ng komento tungkol po dito? Ang tatanungin ko sana si Kags Moni tsaka si Kape. No? Yun ang sinasabi ko. Sino? May nasa likod ko eh. Bentang-benta po kayo kagin mali. Kasi yan ang mainit na tanong ng ating mga taong bayan na una muna, kailan daw magkakaroon ng Bicameral Conference Committee? Pangalawa, ano raw ang mananaig? Although mamaya natin i-discuss kung ano yung analisa namin, kung ano yung mananaig. Analysis lang po yun. Pero kasi bago natin umpisahan lahat yan, nais ko lamang ipagbigay alam sa inyo, at hindi ko itong analysis, ito ho ay isang legal jurisprudence, na ang Bicameral Committee, ayon sa mga dalawahasa, ang sinasabi nilang the most powerful legislative body within a legislative body. Halimbawa, yan yung Kamara. Pagka may conflicting provisions na version, tsaka ho lumilitaw yung Bicameral Committee. Yun ho ang trabaho nila. Ngayon, bakit tinawag na the most powerful? Kasi ito ang pakakatandaan ninyo. Maaaring pinasa sa Senado, yes. Maaaring pinasa sa House, yes. Pero pagdating ng Bicameral Committee, pwedeng maging no. Hindi natin pinag-uusapan itong present bill. Ang pinag-uusapan natin, lahat pwedeng mangyari sa isang Bicameral Committee sapagkat hindi na yan dadaan sa first, second, and third reading. Provision by provision na lang po ang kanilang pinag-uusapan. So, ang tanong, Kagawad Marie and Kap Dondon, sa tingin ninyo, kailan ba magkakaroon ng Bicam? Na meron pa tayong time sapagkat second day pa lang ng resumption of session, February 7 pa naman ang adjournment. Tagal pa. Mm-hmm. Ano yan? Well, anyways, ang Congress, ang House of Representatives ang dapat nating abangan. Kasi sila ay, I don't know if nasa second reading na. Nasa second reading na ba? Third na dapat Third votation din, no? Botohan. So, third reading, tapos pagbobotohan, tapos saka lang papanig sa BICAM. Ano? So, yun. Katulad ng sinabi ni Cap Don doon, tingin ko, kailangan muna natin talagang hintayin kung ano yung pinaka version ng House. Kasi kung ito nga sa Senate, di ba, far as I remember, nung before sila magkonsidera ng 4 years, 3 terms, doon pa lang sa committee nila pinag-uusapan. Kaya hindi inilabas, hindi in-upload Yun yung sinasabi ni Senator Cheese Escudero. Kasi ang kanila pong i-upload ay yung third and final reading na, which is yung 4 years and 3 terms. Pero kasi sa Congress, hindi pa natin talaga sigurado, Kags, kung yun na ba talaga ang final na gagawin nila na term setting sa Congress version. So, hintayin na lang din siguro natin kasi baka mamaya, pareho lang pala ng entity ang ibibigay nila para pagdating ng BICAM, wala nang problema. Alam niyo, sang-ayon ako dyan sa sinabi ni Kagawad Mali kasi baka malay niyo, kaya tumahimik, tahimik lang sandali, pinag-aaralan din ng mga kongresista kung siguro, alam naman natin nag-uusap sila di ba? Yes, kasi Sabihin usually siguro, naman 4 years talaga. mo na yan para walang tayong problema at akin na sa Malacanang. Usually ganun inaalam nila kung anong version ng kabila, tapos sa Yes. kanila pag-uusapan. Pagdating ng third and final reading,
Pareho lang din yung version na ipinapasa. Para pagdating ng BICAM, diretso pirma na lang. Pasado na sa Malacanang. Yeah, pero tignan natin maya-maya dun sa kung ano ang mananaig 4 years o 6 years kasi maraming computation na naganap. Marami rin binigay sa atin ng ating mga komentarista, mga ating mga kabarangay, mga hagawan at kapitan sa kanilang mga sinabi, mababanggit po natin mamaya. Pero yun nga po, ayon sa aming po mga reporters sa pinadadala sa House of Representatives, tahimik pa po ngayon ang House, pero wag ho kayong mag-alala sapagkat pinasa ng Senado yan dahil alam nilang may version ng House. So whether 6 or 4 years, maya-maya tingnan natin kung ano ang aming analysis, kung meron man. Opo. At para sa kaalaman naman po ng ating mga kabarangay, Kags Butch, Kags Maricap, sino naman po ba yung nagiging o napapabilang po dun sa panel po ng ating BICAM conference at gaano po ba usually ito nagtatagal? Ay, Lahat nagkatitigan eh. sa akin nakatingin lahat eh. So, ni-research ko po yan, ano? At of course, noon, bilang isang committee secretary ng Senado noon, kami po ang nagpapa-under po ng mga bicameral conference. Ang naalala ko before, although hindi ko alam kung ito talaga ang numero sa batas, no? Pero magpapadala ang Senado ng 8. At usually, ang pinadadala nila, mga co-author ng batas. So, sino mga naging co-author na nagsalita? Na nag-manifest ng kanilang full support and manifestation to be a co-author of the bill. Ayan po ay sina Robin Padilla, Jingoy Estrada, Mig Zubiri, Villanueva, Bong Revilla, and Bongo. Hindi pa naman yata 8 ito, no? Pero madadagan po yan. Of course, Senator Aimee. Senator Aimee, yung author. Sa House 16. Ayon po yan, binasi ko lang po yan sa last na budget hearing na magkaiba ng version ang House at saka Senado. Yun lang po. Sa House, ganun din siguro kung sino yung mga co-author at saka author niya kasi ang dami nila. Marami Naging nagpasa. author. So, kung talagang may conflicting provisions nga, hindi ko alam kung magiging numbers game kasi ang alam ko pag-uusapan na dyan provisions. Detalye na. Detalye na eh. And then pagkatapos yun, gagawa naman ng conference committee report na ito ang pinag-desisyonan ng conference committee and then babalik yan sa House tsaka Senate para pagbutuhan muli yan. Pag pinagbutuhan muli yan, agree, diretsong Malacanang yan. Malacanang na ano na naman ako. So pag diretsong Malacanang yan, syempre napag-usapan na natin pero ulitin namin next time yung pirma ng presidente o yung pag-veto ng presidente kung anong effect na mangyayari. Yeah. Pero natutuwa ako, Kags Butch, maisingit ko lang. Meron isang senador, ayon sa napanood ko, I just can't remember, basta, nagsabi na sana sa susunod, maipasa naman yung, hindi niya sinabi yung Magna Carta, pero sinabi niya yung mga privileges o benefits ng kagawad, kapitan, hanggang sa mga tanod. Sinabi niya yun eh. I think ang sinasabi mo, sabihin ko na napakinggan natin si Senator Bongo. Hindi? Hindi. Okay. Parang si Senador Migs. Sige, Paano nyo? I-review pa natin yan. Oo. Pero ang natuwa naman ako sa sinabi ni Senator Bongo na kung sakasakaling ang papasa, sana bukas lagi at dapat magtrabaho talaga ang ating mga hagawad at kapitan. Kung papasa na ating batas. Ang binanggit yata ni Senador Bongo, yung tungkol sa SKs. Yun, isa yun sa, kasi youth daw siya chairman ng youth sa, committee chairman ng youth sa Congress, sa Senate. Pero yun, maganda yun, na let's hope and pray, huwag tayong tumigil sa pakikipag-usap tungkol sa maipasa o at least mapakinggan ng barangay, lalo na yung ating mga kagawad, ating mga BHWs, ating mga magwawalis, lahat. Mga tanod, most especially, kasi sila yung mga unsung heroes yung mga frontliners din natin. Kags, kung meron po ba kayong nakikitang pwedeng maging hadlang po para po maisabatas po itong bill po nito?
Kags Mali, gusto mo mauna o mauna ako? Una ka muna, Kags. Okay, birthday girl. Tigwas ng birthday girl. Ano ang pwedeng maging hadlang? Din of course, meron tayong ongoing impeachment investigation laban po sa ating Vice Presidente. So, this week, nag-announce ang House of Representatives at saka ang Senado na ang House pala, na titignan na nila yung mga hinain sa kanila na articles of impeachment. So, this week nila titignan yon kung merong merit. At kung may merit, iaakit nila sa Senado. So, yun, isang pwedeng maging hadlang po iyon. Of course, magiging hadlang para maging batas yan kung yung two conflicting versions, halimbawa, 6 years at 4 years, hindi magkasundo talaga, the bill dies. Mamamatay ang bill. Huwag na lang. Pa lang. Ganun na lang yun. Sasabihin nila. Sa Bicameral Committee Ano yung Conference. pagkatapos nila paghirapan ng ilang buwan, Yan, may research, pag tapos hindi talaga Kung pinaghirapan nga. 6 o 4, ayaw nilang mag-give in. mag-concede. Ayaw mag-concede pareho. Yan. Sa gusto namin, naipangako ko 6 years eh. No? Tama, Kags Butch. Sinabi naman ng Senado na, teka muna, mukhang sobra yan. Kailangan ng 4 years kasi nakapangako ko sa kapwa senador ko eh. Oo. So, paano yan? Well, hindi pa natin malalaman, pero analysis lang po namin yan na yan ang pwedeng dalawang humadlang sa pagiging batas ng proposal na yan. At syempre, dagdag na rin natin, kapag hindi nila ito naisagawa before the adjournment, panigurado, walang mangyayari na extension sa ngayon. Kasi pwede naman yan balikan after ng election ulit ng ng midterm election. Bumababa yung aking Bumababa. Ang dami mong bloopers talaga ngayong araw na to, Oo, Kap. tutuwa nga ako eh. Pero, yun na nga, dumating na tayo sa question na pagdidebatihan yan eh, di ba? So, ano yung mananaig? 6 years o 4 years? So, alam nyo, nagko-compute din kami din eh. Pag 4 years, October 20, 2027, ang eleksyon. October 2027. 2027. Kaya lang, Kap, ang nakikita kong problema din eh, the following few months, presidential election na. So, 2028? Yes, 2027. Ay, yeah. So, Oo nga, no? kaya mo nga 2027, first Monday, right? Kaya mo yung nga sa pinaspone eh. Dahil sa totoo lang, gusto nilang mag-concentrate na sa kanilang Oo, eleksyon. tama. Kaya naman hindi, ayoko nang Ayan, magsalita tungkol dumagdag ka dyan, na ano? naman ng palaisipan. Pero kaya nga yung pinopostpone dahil nga magko-concentrate sila sa sarili ng eleksyon para yung pondo. You know? Kaya yan lang naman yan eh. Kaya yun nakikita kong delikado ang 2027. Second, 2027, susunod na election, 2031, kasabay na naman ng national and local election. So hindi Hindi nila- ganun din. Ganun din. Ipopostpone na naman nila pag naging batas yan. Ayun. So, ang safe dyan talaga is 6 years kasi walang tatamaan masyado. Hindi natin alam kung 2045, pero tagal-tagal pa yun, ewan ko. Pero in 2027, maraming tatamaan kasi magfa-file na ng COC sa 2027 ang mga tatakbong senador at presidente at vice-presidente. Actually, Kags, on the same month ng Eleksyon. Correct. Kasi October lagi Yes. nag-file. Tapos, ang election dun sa provision ng ating Senado ay first Monday of October, 2027. Actually, nga first Monday, October 20. Nagbigay na sila ng date. October 20, 2027. Usually, October ginagawa ang filing ng COC para sa susunod na First eleksyon, week. lalo-lalo sa First week. 2020. Yeah, first week. Yes. So, ito kung napasayang 4 years na yan, pagdating natin ng 2027, pustahan tayo, babaguhin yan. Kasi maraming tatamaan. Yung presidential elections tatamaan. Okay, Nostradamus. Kanina kasasabi ko lang na sana wala na ulit na dahilan. Kaya nga. Diba? So, yun ang nakikita ko. Na baka sa BICAM, masilip nila to at sabihin, ang pinaka mainam dyan is 6 years. Na alam naman natin na, masyadong matagal at marami talagang iyak at marami talagang matutuwa dyan.
Baka mamaya sabihin naman nila, ang gulo nyo. Sige na nga, tuloy na nga natin itong 2025. Hindi natin masasabi. Ewan ko. Kayo, ano kayo, no? Ewan Ang ko. daming may gusto eh. Dami lang na nagsasabi na, ba't ba kontra kayo? Di ba? Saka naman. Ano kayo? Wala. Pero ayan po, maraming salamat Kags Butch, Kags Marie at Kap sa paglilinaw po dyan. At sana po mga kabarangay ay meron po tayo napulot po na aral po sa kung Luminaw ano ba po talaga? yung... Wala nang lumabo. Yun nga po ang Parang tanong, gumulo. kung nalinawan po ba yung mga kabarangay natin. Sana po, ayun po yung ating goal dito. Pwede na Pero, schedule eh. Opo. Pero ayan po mga kabarangay, makakaasa naman po kayo na kung mayroon pong important na updates, ay kami po yung unang-una po na magbibigay po niyan sa inyo. Pero mga kabarangay, wag po muna kayo aalis dahil po meron pa po tayong third segment at patuloy lamang po natin pag-uusapan po. Ito pong bill po na ito, kung ano po yung mga matututunan at natutunan po natin mula po sa proseso ng pag-debate, pag-uusap po tungkol dyan. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan Sa barangay